No one can have faith without hearing the message about Christ. Romans chapter 10, verse 17. Blessed everyone and welcome to our live stream. Again, this is your brother in Christ, Jose Roniboy Perez Cariaga. Isang mapagpalang umaga na naman po, isang mapagpalang araw para sa ating lahat-lahat mga kapatid. Sana pagpapalang dakilang Diyos ang muli ay sumaatin o sumasa atin. Anong araw, anong oras, anong panahon man ninyo panuorin itong broadcast na ito, nawa ang ating hangarin na maibahagi ang katotohanan at maintindihan ang payak na ebanghelyo ng Panginoong Diyos ay maintindihan natin. Tuloy po tayo sa ating reading. This is now Making the Invisible Visible, part 29 po tayo. At muli, pupuntahan pa rin po natin yung pananampalataya. Ito po'y hango sa Roma, Kabanatang 10, talatang 17. Yan po ang ating scripture reading. Sa ingon niini ang pagtuo nagagikan sa pagpatalinghog ug ang pagpatalinghog sa pulong ni Kristo. Sa mga igsoon ako mga Bisaya o mga Cebuano, muna gikan sa atong Cebuano bugna edition. Ngarod ang taod iti pamati manipod ti panagdingdingeg ken panagdingdingeg iti sa sao ni Kristo. Kadagiti kakabsat ko nga Ilocano, naggapuday tayo iti Ilocano nga Biblia. Kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Tagalog ang Biblia version ng naunang mga Tagalog ang Biblia po natin. So faith comes from hearing and hearing through the word of Christ from ESV. So then faith comes from hearing the message and the message comes through preaching Christ. That is from the Good News Bible. May the Lord bless the reading. Sa pala ko mata ni Apo iti mamindisyon kadagiti iso amen binasa tayo kakabsat. Let us move on. Last week pinag-usapan po natin yung Great Divide. Great Divide doon muna sa secular part. Sabi ng mga nasa secular part, ang faith o ang pananampalataya, wala daw tayong patunay. Kasi ang buong akala nila sa pananampalataya is just, ito lang yung iniisip lang natin. So, walang patunay. So, balit tayong mga Kristiyano, tayong mga nananampalataya o tayong mga mananampalataya, naniniwala tayo na ang faith ay may assurance. Kagaya ng binanggit sa Hebrew Kabanatang 11. Faith is the assurance of things hoped for. The proof, sabi nga niya, na mga bagay-bagay na hindi natin nakikita. Kagaya nga may sasabihin natin, ako sigurado akong may utak ako, bagamat di ko pa nakikita utak ko, ako sigurado akong may puso ko, bagamat nakita ko na yan sa ibang paraan, sa ibang aparato na isiniksik sa akin, I know, nakikita ko itong mga bagay na to. Yet, yan ang tinatawag natin na pagkakaiba or great divide ng secular view sa spiritual view. Sa Christendom, ay matindi din ang great divide nito. Sapagkat pilit na pinaghihiwalay, parang dichotomize kung tutuusin, o dalawang magkaibang paniniwala, ang pananampalataya at ang gawa. Tila pinagsasabong tong dalawang to, or di kaya ang pagtalima sa utos at pananampalataya magkaminsan, or di kaya ay pananampalataya at saka yung pagtalima. Tila pilit na pinaghihiwalay, kaya minarapat ng inyong lingkod na talakayan yung invisible divide dito na maging visible at makita natin. Kaya nga, nung nakaraang linggo, ang sabi ko nga sa inyo, kung magiging honest lang ang mga nagbabasa. Sapagkat ang writer, sabi nga natin, writers write deductively from general hanggang specific na konsepto, pero readers read inductively. Lahat na mababasa ng reader mula sa specific, gagawin niya namang generic. Kaya nga, kung babasahin mo yung James chapter 2, inverted gawin natin. Sapagkat by deduction, ginawa ni Santiago na conclusion na niya yung 2:26. Pero gusto nating iyan ang, dahil nga inductive tayo, so doon tayo mag-umpisa. James 2:26, for as the body apart from the spirit is dead,
So faith also apart from works is dead. And then ipinakita ko sa inyo ang mga bagay-bagay na ito. And sabi nga ng inyong lingkod, nakakatuwa, ang magiging conclusion tuloy natin ay mas maigi pa ang demonyo kasi naniniwalang may Diyos at nanginginig, samantalang yung nagtuturo ng faith only ni hindi man lang yata kilabutan sa katuroang wala naman sa Biblia. So, i-crystallize natin. Let's break down the issue. Let's break down the issue at una nating talakayan ay yung mga nagtuturo ng faith only o bukod tanging pananampalataya. When I say faith only, ibig sabihin pananampalataya na walang gawa. Faith only yun eh. Pagiging diretsahan na pagkakaintindi. Pananampalataya na walang gawa. Gamitin pa rin muna natin ngayon ang sulat ni Santiago o ang James chapter 2. Sa verse 14, specific na nagtanong si James, kung ang pananampalataya mo walang gawa, anong uring pananampalataya yan? Pwede ka bang iligtas ng pananampalataya na yan? At ito ang kanyang mga sinabi. What good is it, my brothers, if someone says he has faith but does not have works? At ang question kaagad-agad ni James, can that faith save him? Sa mga naggatudlo sa akong mga igsuon o sa akong mga higala nga nagaingon nga, tulang bay, di na kinahanglan unsa pa mga buhat-buhat. Mao niyang ginasulti ni Santiago alang kanimo, mga igsuon ko. Unsa ba ang kapuslanan kung ang usa ka tawo nagaingon nga siya may pagtuo apan walay mga buhat? Makaluwas ba kaniya kanang pagtuoa? Di na nimo kinahanglan og tubag. Anong pakikinabangin mga kapatid ko kung sinasabi ng sinuman na siya may pananampalataya, ngunit walang magawa? Makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang yan? Alam niyo na ang sagot. Alam niyo na kaagad-agad ang isang pagtatanong o isang uri ng pagtuturo na kagaya nito na andun na ang sagot. Hindi mo na kailangang sagutin pa kasi implied na ang kasagutan. Hindi. At hindi mangyayaring maliligtas ang isang tao na walang gawa. Period. Pero hindi pa tayo tapos. So sabi niya sa talatang 17, anong talata yung kanina? 14, talatang 17, ituloy natin. Ang pananampalataya, alisin mo ang gawa. Ang pananampalataya na walang gawa, sabi niya, patay ang pananampalatayang yan. Faith that doesn't lead us to do good deeds. Tingnan nyo, pananampalataya na hindi pagdudulot ng paggawa ng mabuti is all alone, faith only, all alone, dead. Ano pa bang kailangan hanapin natin? Faith only is dead. And so also faith by itself, faith only, if does not have works, is dead. Paulit-ulit na lang. Unlimited ito, no? Hindi pa ba pumapasok sa kukote o sa isipan natin na ang katuruang ito, sinasabi ni Santiago, faith by itself, faith only na katuruan is dead. Hindi pa pwede yun. Ingon man usab ang pagtuo kung walay mga buhat, patay sa iyang kaugalingon. Kaya tinan natin maigi. Tagalugin natin, ganyan din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Kaya yung katuruan na faith only at aalisin mo talaga doon yung word, patayan at hindi ayon sa Biblia ang katuruan na yan. Ito pa, Santiago pa lang ginagamit natin, ano? Kung ang pananampalataya, alisin mo talaga ang work, alisin mo talaga ang gawa doon, ang sabi pa niya, hindi lang siya, unang-una, nagtatanong na, pwede ka bang iligtas yan? Pangalawa, patay ang pananampalataya na yan, talatang 17, talatang 20, ang sinasabi niya ay useless, walang kabuluhan, useless. At ito, nagiging medyo mabigat at mainit na nga ang nalakayan natin. Kasi kanina sinabi niyang, may liligtas ka ba ng pananampalatayang walang gawa? Pangalawa, patay ang pananampalatayang walang gawa. Pangatlo, ito na siya. Nagiging mainit ng talakayan. Sabi niya, does some stupid person want proof? Kailangan pa ba ng isang stupido ng patuto? Hindi po ako nagsasabi niyan, kundi ang Biblia ayon sa Contemporary English Version. Some stupid person want proof that faith without deeds is useless. Faith without deeds is useless.
English Standard Version, gamitin natin. Do you want to be shown, you foolish person? Kanina, stupid, ano? Ngayon naman, foolish. Buang. Di ba? That faith, apart from works, is useless. Pananampalataya, kung hiwalay sa gawa, useless. Walang kabuluhan. Eh, di lalo ng Good News Bible, you fool. Do you want to be shown that faith without actions is useless? Kailangan pa bang i-memorize yan? Kailangan pa bang patunayan yan? Nagtatanong lang naman si Santiago. Si Santiago ito, nakapatid sa laman ng Panginoong Hesukristo. Si Santiago ito, nakapatid sa laman ni Judas, na siyang sumulat din ng ating Judas, na aklat sa Bagong Tipan. So, tinawag na niyang stupid, tinawag na niyang foolish, tinawag na niyang fool. Kapag tanggalin mo talaga ang gawa mula sa pananampalataya. Hindi ko sinasabing foolish, stupid, at saka fool ang mga nagtuturo ng faith only, pero ayon sa Biblia, ito ang kanyang sinasabi. Pangatlo o pang-apat natin, 14, 17, 20, and 26. Diretsahan pa rin. Sabi niya, pagka ang pananampalataya, tanggalin mo yung gawa, dead. 17 niya kanina, dead. 26. For as the body apart from the spirit is dead, so also may paghahalintulad na para makita natin ng patunay. Kung ang katawan walang espiritu, patay. Ganon din naman ang pananampalataya. Kung walang gawa, patay. Ganon siya ka-simple. Ganon siya ka-easy na intindihin. Anyone who doesn't breathe is dead. Tama naman. And faith that doesn't do anything is just as dead. So, ito na, may patunay na. We make the invisible visible. We make na yung mga katuruan na abstract. Faith only yan, pwede na yan. Faith only kasi wala nang work. No. Hindi mo ba alam na ang hindi humihinga, patay? Hindi mo ba alam na ang katawan na hindi na humihinga, patay? Ganon din naman yung iyong pananampalataya na walang kaakibat na gawa, patay. So, hindi humihinga yan. Kaya maingon nga patay ang lawas nga bulag sa espiritu o bulag sa espiritu, mauman usab ang pagtuo nga bulag or hiwalay sa mga buhat, patay man. Kaya nga sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang magawa ay patay. Bakit nauwi tayo sa ganito? Sapagkat makikita natin kahit na ang isang writer na si A.W. Tozer, sabi niya ang faith na walang gawa, it's not enough. At marami sa mga evangelicals, marami sa mga denomination ngayon ay kinikilala na isa ito sa mga magagaling na mga manunulat o magagaling na mga thinkers ng ating kapanahunan. Kaya nga sabi niya, faith is good only when it engages in truth. Dapat may katotohanan. Pero, it is not enough that we believe. Hindi sapat yung manampalataya o maniwala lang. Again, uulit-ulitin natin. Yung mga nagtuturo ng faith only, tanong niya sa 14, may liligtas ka ba ng pananampalatayang yan? Pangalawa, alam mo ba na ang pananampalataya na walang gawa, patay yan? Alam mo ba na ang pananampalataya na walang gawa, walang kabuluhan yan? Useless, stupid, sabi nga niya, o foolish, sabi nga niya. Alam mo ba na ang pananampalataya na walang gawa, patay yan? Kaya ang pananampalataya na walang gawa, hindi sapat, sabi ni Tozer, pero mas paniniwalaan po ba si Tozer kaysa kay Santiago? Diretsahan nating sasabihin, unbiblical yan, mali yan, hindi tinuturo ng banal na kasulatan ang faith only na doktrina. Saan nga ba nagmula? Mapapansin ninyo yung swing of the pendulum kasi. Kapag ang isang katuruan ganito, mag-swing yan sa kabila. Nangyari ang tila malaking away na to ng pananampalataya at ng gawa ay nagmula sa Protestantism. Noong 1517, nung ipako ni Martin Luther, Father of Protestantism, yung kanyang 95 Theses
against doon sa pagbebenta ng indulhensya na kapag ka tumunog daw yung when the coin clings, the soul in purgatory springs, na tila nabibili na kasi ang kaligtasan sa pamamagitan lang ng pagbili mo ng indulhensya sa paggagawa ng mabubuti. Kaya the other side of the coin, kung mali, ang faith only na siyang naging batayan, na siyang naging doktrina ng mga protestante na pinangunahan muna ng 95 Theses na ginawa ni Martin Luther noong 1517 as a reaction of the teaching ng church noon selling indulgence. Ngayon yung mga sumunod naman hindi na nag-isip kasi iniisip nila, magaling si Martin Luther. Then, here it is. Dapat nasa isipan din natin, sa isip din natin, ano ba kasi ang nangyari noon? Ang iba naman susunod lang sa isang ideolohiya, sa isang katuruan o sa isang pananampalataya na nagparot lang. Hindi na tiningnan. Siya sa atin. Kaya nga sinasabing study. Kaya sinasabing siya sa atin ninyo, patunayan ninyo bawat espiritu sapagkat maraming mga bulaang espiritu na nagkalat ngayon sa mundo. Sa mga nagsasabing kailangan ng pananampalataya na dagdagan ng gawa para maligtas, breakdown din natin. Ang unang-unang tanungin natin is, bakit kailangang gumawa? O bakit kailangang tumupad sa utos? O bakit kailangan maging mabuti? O bakit kailangan gumawa ng mabuti? Yan dapat. At dahan-dahan din nating tingnang maigi ang mga rason. Kung ang rason ng paggawa mo ng mabuti, kung ang rason ng pagtalima mo sa kautusan ng Diyos, kung ang rason na gumawa ka ng mabuti or maging mabuti ka ay upang maligtas at upang magkaroon ka ng kaligtasan, then that is downright wrong and unbiblical also. Marami sa mga kapatiran ko siguro mga nagsasabing, oh God, ganda Brad Ron ng tupiko natin, pero the same guilty as the one that is preaching salvation is by faith only. Guilty kapag kasasabihin mo din na para maligtas ka, upang maligtas ka, kailangan mong gawin nito. Kasi ang magiging rason mo ng paggawa ay upang maligtas. Guilty ka din because that will not save you. That in itself is also teaching a false doctrine. Diretsahan. Kaya sabi natin is, ayusin natin, crystallize matters. So, both sides, that is downright unbiblical and wrong. Narinig po ninyo yan mula sa akin. Dahil sa kadahilanan na sinasabi ng Efeso Kabanatang 2, talatang 8 hanggang 10, kung yung mamarapatin, kayo ay naligtas pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos, who treats us much better than we deserve. Ito ay kaloob ng Diyos at hindi ito galing sa anumang bagay na inyong ginawa. This is not anything you have done on your own. Your salvation or your being saved is by faith in God. Walang only yon, kundi pinapakita niya na hindi sa pamamagitan ng iyong magawa. So, paanong nagkaroon ng dalawang pananaw sa iisang bersikulo? Iisa-isayin natin mamaya. Sabi ko nga sa inyo, nag-swing yung pendulum nung nabasa ni Martin Luther ito kasi ang kanyang nire-reject noon, mula sa kanyang 95 Theses, talagang nakikipagdebate siya sa katuruan Katoliko na indulhensya, sa katuruan na pwede mong bilhin ang iyong kaligtasan, pwede mong gawin ang mabuti. Kaya hanggang ngayon, di ba, sasabihin ng ibang tao, hindi ko kailangan maging relihiyoso. Basta wala kang sinasagasa ang ibang tao, nang nanalangin ka, di ka gumagawa ng masama, gumagawa ka ng mabuti, ligtas ka. Wrong! Kasi kung ganyan ang katuruan, hindi mo na kailangan ang Kristo, hindi mo na kailangan si Jesus sa buhay mo. Kaya nga, dapat maintindihan ng tao na ang kaligtasan na sinasabi niya ayon sa Efeso 2:8 ay kaloob ng Diyos.
grasya, biyaya. It is a gift given. Kaso nga lang, hindi natin maintindihan magkaminsan yung grasya, yung gift, yung regalo. Kasi sasabihin mo kagad-agad, ano regalo ko? Or maging mabait ka lang, may regalo ka sa akin sa Pasko. Hindi regalo yon. Di ba? Kasi may kondisyon. Ang regalo, ibinibigay sa'yo kusang loob. Hindi hinihingi ang regalo. O regalo ko, regalo ko, regalo ko. Oy, Pasko na, regalo ko. Hindi, mali yun. Kasi if it is gift, kusang loob yun. Wala kang gagawin dapat. Pero, tsaka na natin pag-usapan. May mga panahon tayo pag-usapan para dyan. Making the invisible visible. We will be dealing with that. Dito nga lang, for by grace you have been saved through faith. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ikaw ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. And this is not your own doing. Hindi mo gawa ito. It is the gift of God. Kaloob ito ng Diyos. Biyaya ito ng Diyos. Regalo ito ng Diyos. Kaya mali yung sasabihin mong may regalo ka sa akin pagka naging mabait ka. O mali yung sinasabing you better watch out, you better not cry. Santa Claus is coming to town. He's making his lists, checking it twice. Gusto niya ma-find out whether you are naughty or nice. Kaya conditional ulit. Even yung secular point of view ng gift is conditional. Or di kaya yung reward system natin, ano? O sige, pagka may honors ka, may regalo ka sa akin. Hindi yon, condition yun eh. Hindi yun regalo. You deserve that kasi pinaghirapan mo yon. You deserve that kasi pinagtrabahuan mo yon. Hindi na regalo yon. Reward ang tawag natin doon. So think more, bibigyan pa natin ng more. Siguro mali ang katanungan. Dahil nagkakaroon ng salvation issue, ano ba talaga ang nagliligtas sa iyo? Faith o work? Ginawa nating versus itong dalawang to sa halip na pagsamahin, ano? Kasi ang isa, faith only. Ang isa naman, tumalima ka lang. Kaya nga, mali yung katanungan na, ano ba ang nagliligtas sa iyo? Kasi kung ano ang nagliligtas sa iyo, maaaring, is it your goodness, kabutihan mo ba o katuwiran mo? Ito ba ay yung pagiging faithful mo sa attendance? Lagi ka bang nananamba? Lagi ka bang sumasama? Lagi ka ba, faithful ka ba sa Diyos? O ito yung sa iba naman ay nabautismuhan ako o nabautisuhan ako, kaya parte ako ng isang denominasyon na ganito at kami lang maliligtas. Or ang iba naman ay sasabihin, kasi linggo-linggo nagpaparte ako ng communion at sinabi niya na maliligtas. Teka muna, ang communion hindi nagliligtas yan. Ang communion, yung pagkain sa katawan at sa dugo. Hindi yung physical na katawan at literal na dugo. Kundi nagpapaalala sa atin, pagpapaalala. Paano magliligtas sa yung pagpapaalala? Kaya ang iba sa atin, natatakot na hindi makapag-partake ng Lord's Supper. O yung pagbibigay, tatakutin mo din, pagka hindi nagbigay, hindi nag-ikapo, hindi nagbigay ng mga bagay-bagay na ito, tatakutin mo rin, hindi ka na maliligtas. So, dito pumapasok yung what saves you. Ano ba nagliligtas sa'yo? Dito din pumapasok tuloy yung salitang pananambahan. Pananambahan ba magliligtas sa'yo? Absolutely not. Serbisyo ba? Paglilingkod ba magliligtas sa'yo? Absolutely not. Komunyon, baptism, offering, faithfulness, and things like that? Absolutely not. You've been asking the wrong question. Ang right question dapat ay hindi what saves you, kundi sino, hindi ano ang nagliligtas sa iyo, kundi sino ang nagligtas sa iyo. Kasi kung makilala mo at alam mo na isa lang ang bukod tanging makapagliligtas, hindi madami, isa lang. Tao yon. Sapagkat walang ibang pangalan na pinagkaloob sa ilalim ng langit, kundi nag-iisang pangalan. Pangalan ng Panginoong Jesus. Who saves you? Sino lang ba namatay para sa iyo? Hindi naman ano ang namatay para sa iyo. Who saves you? It is the who. Kaya ang tanong is hindi what. Hindi bagay kasi, kundi tao. Kaya kung nasagot natin kung sino ang nagligtas sa iyo, madali na lang.
Bakit mo ginagawa ang mga bagay-bagay na ito? Bakit mo ginagawa ang mabubuting gawain, mabubuting gawa? Bakit ka nagiging mabuti? Bakit ka matuwid sa pakikitungo sa lahat-lahat? Bakit mo ginagawa ang lahat-lahat ng mga mabubuting bagay na ito? Hindi upang maligtas. Di ba? Kasi kung babalikan natin yung nasa kabila kanina, kung gagawin mo ang lahat ng kabutihan, gagawin mo ang faithfulness na yan, gagawin mo ang baptism na yan, gagawin mo ang communion, gagawin mo ang pagbibigay, pagkakaloob, gagawin mo ikapo, lahat-lahat, gagawin mo na halos araw-araw ng parte ng buhay mo ay pananambahan or sakripisyo para sa iba. Kung walang pananampalataya, that's nothing. Sa kabilang dako naman, kung ito ay rason mo para maligtas, that is nothing and that is unbiblical also. Kaya yung tamang katanungan should always be, sino nga bang nagligtas sa'yo? Kung alam mo kung sino nagligtas sa'yo, then madali na lang. Bakit mo ginagawa ang mga bagay-bagay na ito? Then hindi na mag-aaway-away ang mga bersikulo mo. Kasi, sasabihin ng Panginoong Jesus, sa lahat, matapos siya sabihin, humayo kayo at gawing alagad ang sanlibutan. And then teaching them to observe all things. Itong all things na sinabi niya, good works man yan or whatever, not to be saved, hindi upang maligtas, hindi upang magkaroon ng kaligtasan, hindi upang ariing ganap at ariing walang kasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya hindi magbabangga ang faith at saka ang work. We do all these things. We do good works. Good works, isahin ko na lang. Lahat ng trabaho, lahat ng gawa, lahat ng pagtalima, isahin na lang natin sa good works. We do all these things. Ayon kay Jesus, make your light shine so that others will see the good that you do, good works that you do. Ano nang mangyayari? And they will praise your Father in heaven. They will not be praising you. They will praise your Father who is in heaven. Sa ingon ni Ana, iiwag ninyo ang inyong mga suga sa tubangan sa mga tao. Mga igsoon, aron hikitan nila ang inyong mga buhat nga maayo. Ug pagahimayaon nila ang inyong amahan nga atua sa langit. Dili ikaw. So hindi maging self-centered. So the praises will be para sa iya. Para sa kanya. Hindi para sa atin. So, hindi magiging meritorious ulit. Why do all this? Bakit natin ginagawa lahat-lahat ng mga to? For the glory of God. Not for my self-glorification. Maliwanag. Knowing who we are. Sons of God. Knowing what we are. So, we need to get that one right. Kaya nga nakakatuwa ito. Sa mga hindi nakakaintindi, sabi ng Panginoong Jesus, when I was hungry, you gave me something to eat. And when I was thirsty, you gave me something to drink. When I was a stranger, you welcomed me. And when I was naked, you gave me clothes to wear. When I was sick, you took care of me. And when I was in jail, you visited me. Ang galing. Perfect yata itong binabanggit niya, no? Parang perfecto itong isang to. So, do they deserve this? Then the ones who please the Lord will ask, yung mga taong pleasing, Lord, when did we give you something to eat or drink? When did we welcome you as a stranger or give you clothes to wear or visit you while you were sick or in jail? And the king will answer, whenever you did it for any of my people, no matter how unimportant, insignificant they seem, gaano man kaliit tong bagay nito, ginawa mo yan para sa akin. Lord, yan ba ang basis para maligtas ako? Absolutely not. Okay? But you did that for me. Kaya nga, dapat mailagay natin, makita natin, we need to get it right. We need to get it tama. It is to know who saves you, hindi what saves you. Kung alam mo sino ang nagligtas sa'yo at hindi ano ang nagligtas sa'yo, then madali na lang mag-decide. Madali na lang kumilos.
madali na lang gumawa. Kasi kung magre-rely ka, ang pagbabatayan mo ay ano ang nagliligtas sa iyo sa halip na sino ang nagligtas sa iyo. Ang mangyayari dyan, kagaya ng nangyayari sa maraming mga kapatiran, sa maraming mga Kristiyano, sa maraming tao, nagkakaroon ng issue yung paggawa at pananampalataya. Faith versus work. When you rely on the what saves you, you play favorites. Ito, paborito ko tong versikulo, itong gusto ko to. Ito yung aking life verse. You play favorites over principles. And then you use pretext. Sinabi niya dito, he that believeth and is baptized shall be saved. Kaya, safe ako kasi pinaniwalaan ko itong isang versikulo. Pretexts. Aalisin mo lang yung isang teksto papunta dito. Or ang iba naman ay maging legalistic. Sapagkat itong mga bagay-bagay na ito ay sinabi niya dito, hindi mo na nakita yung prinsipyo. Nakakatuwa nga. Isipin nyo maigi, mga kapatid. Tingnan nyo na lang, hindi ko na muna tatalakayin dito yung Torah o yung 5 law books. Sa lahat-lahat ng mga to, 5 law books, Torah or yung Tanakh, hindi lang yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Pero, ando doon pa rin yung thou shalt love the Lord. Pero ang napakatindi nito is, ang iba, gustong-gusto yung 10 Commandments lang, ano? Paano papasok yung righteous shall live by faith? So, hindi yung pagtalima sa bawat law na yan, kundi yung prinsipyo na magtiwala. Faith. Para sa isang tao na legalistic, hindi mo na makita kasi naghahanap ka lang ng easy escape. Ito is downright wrong. Mga kapatid, hindi magkabangga ang pananampalataya at ang gawa. Kaya nga sabi ni Santiago, makikita mo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking gawa. Pakita mo sa akin ang pananampalataya mong walang gawa, patay yan. Pero mas maigi, ganito. Brethren, ba't ka gumagawa ng mabuti? Or brethren, bakit pinapanatili mo ang katuwiran? Or bakit nananatili kang nabubuhay at mamumuhay ng ayos, righteous, na may kaayusan? Hindi upang maligtas. Ang nais lang ng inyong lingkod at sana ng lahat ng mga tao, makita sa pamamagitan ko ang Kristo, ang buhay ng Panginoong pinaglilingkuran ko, at ang mga tao makakita niyan, glorify God, pupurihin nila ang Diyos na aking pinaglilingkuran na nasa langit. Muli, isang mapagpalang araw para sa ating lahat, mga kapatid, at nagpapasalamat ako sa patuloy ng mga tumatangkilik, patuloy ng mga subscribe, patuloy na ibinabahagi ang mga natututunan. Nagpapasalamat din ako na kahit pakunti-kunti na di-discuss, may mga pagkakataon po na pag-uusapan ang mga tinatalakay ko dito. Personal ang iba ay chat or messages. Nagpapasalamat po ako. Keep them coming. More than willing po akong ma-engage sa mapag-uusap na kagaya nito. Muli, ito ang inyong lingkod, Jose Roniboy Perez Cariaga, nagsasabing purihin ang Diyos